Walang sino man sa marangyang mansyon na iyon ang nag-akala na ang isang desisyon ng isang bata ay magbabago ng tuluyan sa kapalaran ng lahat ng naroroon. Ang haring araw ng hapon ay nagbibigay liwanag sa malawak na hardin ng tahanan ni Don Roberto, isang modernong pag-aari na may malalaking bintanang salamin na sumasalamin sa luntiang damuhan na perpektong inaalagaan. Lahat ay tila tahimik, napakatahimik. Ngunit sa gitna ng matikas na katahimikan na iyon, may hindi inaasahang mangyayari. 5 eleganteng kababaihan ang nakatayo sa tapat ng pasukan ng bahay. Nakamamahaling damit sila, may makinang na alahas, at mga pabango na tila mas mahal pa kaysa sa taunang sahod ng karaniwang manggagawa. Puno ng pag-asa ang kanilang mga tingin. Hindi kataka-taka. Bawat isa sa kanila ay inanyayahan ni Don Roberto na may kakaibang panukala. Isang panukala na walang sino man sa lungsod ang nakarinig noon. Sa harapan nila, nakatayo ng seryoso at magkasalikop ang mga kamay sa likod. Si Don Roberto, isang lalaking may matikas na tindig, perpektong kulay abong Amerikana at isang ekspresyon na pinaghalo ang autoridad at isang bagay na mas malalim, isang bagay na kakaunti lamang ang nakapapansin. Sa tabi niya ay ang kanyang anak, isang batang 8 taong gulang pa lamang na nakasuot ng maliit na itim na Amerikana, na nagpapamukha sa kanya na mas matanda kaysa sa kanyang edad. Ngunit ang pinakanakakagulat ay hindi ang kanyang damit, kundi ang kanyang tingin. Isang tinging seryoso, mapanuri, na para bang sanay na ang batang iyon sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Pinagmamasdan ng 5 mayamang kababaihan ang bata na may kalkuladong ngiti. Alam nila kung bakit sila naroroon. Nagpasya si Don Roberto na ikinagulat ng buong lungsod. Matapos ang maraming taon na mag-isang pagpapalaki sa kanyang anak na si Ethan, matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa, inihayag niya na panahon na para magkaroon ng bata ng bagong ina. Ngunit hindi siya ang pipili, kundi ang bata. At ngayon, malapit nang ituro ng batang iyon ang babae na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ngunit ang nangyari pagkatapos, walang sinuman ang nakakita. Sapagkat nang itaas ng bata ang kanyang maliit na braso at itinuro ang kanyang daliri, hindi niya tinuro ang sinuman sa mga mayamang kababaihan. Hindi niya tinuro ang pinaka-elegante. Hindi niya tinuro ang pinakasikat. Hindi niya tinuro ang pinakamaganda. Itinuro ng bata ang isang tao na hindi man lang nasa pila, isang taong ilang hakbang sa likod, isang taong hindi man lang nag-akala na mapupunta sa sitwasyon na iyon. Si Aling Nena, ang tagalinis, ang babaeng nakasuot ng burgundy na uniforme, puting apron at dilaw na guwantes na tahimik na naglilinis malapit sa pasukan ng bahay, siya ay tuluyang nanigas. Ang 5 mayamang kababaihan ay sabay-sabay nang umanga. Ang katahimikan ay napakabigat na tila huminto ang hangin. Siya, sabi ng bata, na may tiwala na hindi akma sa kanyang edad. Gusto kong siya ang maging nanay ko. Ang 5 kababaihan ay natigilan. Ang isa sa kanila ay humagalpak ng mahinang tawa. Ang isa naman ay tumingin kay Don Roberto na umaasang itutuwid nito ang bata. Ngunit walang sinabi si Don Roberto. Tiningnan lamang niya ang kanyang anak na may ekspresyon na imposibleng basahin. Samantala, tila hindi makahinga si Aling Nena. "Sir," sabi niya na nanginginig ang boses. Sa tingin ko, nalilito ang bata, ngunit kaagad na umiling ang bata. "Hindi ako nalilito," matigas niyang tugon. "Alam ko ang ginagawa ko." Nagsimulang magbulungan ang mga mayamang kababaihan. Nakakatawa ito. Sigurado akong biro lang. Hindi maaaring magdesisyon ang isang bata ng ganyan. Ngunit pagkatapos, humakbang si Don Roberto at ang kanyang boses, malalim at mahinahon, ay bumagsak sa hangin tulad ng isang kutsilyo. Maaaring magpasya ang aking anak ng kahit anong gusto niya. Natahimik ang 5 kababaihan, ngunit ang hindi alam ng sinuman ay ginawa ng bata ang desisyong iyon dahil sa isang dahilan na walang sinuman ang nakakaalam pa, isang dahilan na nakatago sa maliliit na sandali, tahimik na sandali. Sandali na walang nakakita, sandali na nangyari ng walang nakatingin. At kapag lumabas ang katotohanan iyon, magbabago ng tuluyan ang buhay ni Don Roberto, sapagkat hindi basta-basta pinili ng bata si Aling Nena. May napapansin siya sa loob ng ilang buwan, isang bagay na hindi nakita ng kanyang ama, isang bagay na magbabago sa lahat. Ngunit upang maintindihan iyon, kailangan nating balikan ang nakaraan sa mga tahimik na araw sa loob ng malaking bahay na iyon. Isang bahay na puno ng karangyaan, ngunit puno rin ng kalungkutan. Mula nang pumanaw ang asawa ni Don Roberto 3 taon na ang nakalilipas, ang mansyon ay naging ibang lugar, mas malaki, mas malamig, mas tahimik. Ginawa ni Don Roberto ang lahat upang mapasaya ang kanyang anak.
Binibilhan niya ito ng mga laruan, mga video game, mamahaling damit. Binibilhan niya ito ng lahat ng kayang bilhin ng pera. Ngunit may isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, ang presensya ng isang ina. Si Ethan ay nagugugol ng maraming oras mag-isa sa malaking bahay na iyon habang nagtatrabaho ang kanyang ama, habang ginagawa ng mga empleyado ang kanilang mga gawain habang umiikot ang mundo. Sa mga tahimik na sandali na iyon, nagsimulang mapansin ng bata ang isang kakaibang bagay. Ang tanging taong tila tunay na nagmamalasakit sa kanya ay hindi ang sinuman sa mga eleganteng kababaihan na bumibisita sa bahay. Hindi ang sinuman sa mga mahahalagang bisita ng kanyang ama. Hindi ang sinuman sa mga mayamang tao na dumadating sa mga mamahaling kotse. Ito ay isang taong halos walang nakikita, si Aling Nena. Lagi siyang tahimik na nagtatrabaho, naglilinis ng sahig, nag-aayos ng kusina, naglilinis ng mga silid. Ngunit sa tuwing lumalabas ang bata, ngumingiti siya, isang ngiting tapat, isang ngiting mainit, isang ngiting hindi sa pilitan. At unti-unti, nang hindi namamalayan, nagsimulang lumapit ang bata sa kanya. Sa simula ay maliliit na sandali lamang, isang pagbati, isang magandang umaga, isang kumusta ka. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na sandali na iyon ay naging mas mahalaga. Sapagkat habang abala si Don Roberto sa pagbuo ng kanyang imperyo, may mas mahalagang bagay na natututunan ang bata. Natututo siyang makilala ang tunay na pagmamahal. At isang araw, ang pagmamahal na iyon ay magliligtas ng isang bagay na mas malaki kaysa sa simpleng pagpili. Magliligtas ito ng isang pamilya. Ngunit iyon ay malalaman pa sapagkat ang nakita ng bata sa babaeng iyon ay isang bagay na walang sinuman ang napansin. At kapag natuklasan sa wakas ng kanyang ama, mauunawaan niya na ang desisyon ng kanyang anak ay hindi isang kapritso, ito ay isang katotohanan. Isang katotohanan na buwan nang lumalaki ng tahimik sa loob ng bahay na iyon. Isang katotohanan na malapit nang lumabas. At kapag nangyari iyon, mauunawaan ng 5 mayamang kababaihan na natalo na sila bago pa man magsimula ang kompetisyon. Ngunit ang nangyari pagkatapos ay mas nakakagulat pa. Sapagkat nagpasya si Don Roberto na gumawa ng isang bagay na walang inaasahan, isang bagay na susubok hindi lamang sa 5 mayamang kababaihan, kundi pati na rin sa babaeng itinuro ng kanyang anak. At ang pagsubok na iyon ay magbabago sa buhay ng lahat. Ang katahimikan na nabuo sa hardin ng mansyon ay tila imposibleng sirain. Patuloy na tinitingnan ng 5 eleganteng kababaihan ang bata na hindi makapaniwala. Ang kanilang mga ekspresyon ay mula sa pagkagulat patungo sa isang halo ng kakulangan sa ginhawa at inis. Wala sa kanila ang dumating sa bahay na iyon upang balewalain ng isang bata. Sanay silang maging sentro ng atensyon, hinahangaan, pinipili, ngunit sa sandaling iyon, lahat sila ay nalampasan ng isang taong hindi man lang lumalalahok sa kakaibang seleksyon na iyon, si Aling Nena. Nanatiling walang kibo si Aling Nena na mayroon pa ring dilaw na guwantes sa mga kamay at ang puting apron ay bahagyang may mantsa mula sa trabaho ng araw. Ang kanyang mukha ay sumasalamin sa halo ng takot at hiya. "Sir," sabi niya na nanginginig ang boses. "Sa tingin ko, nalilito ang bata." Agad na umiling ang bata. "Hindi ako nalilito," matigas niyang tugon. "Alam ko ang ginagawa ko." Nagsimulang magtinginan nang hindi komportable ang 5 mayamang kababaihan. Ang isa sa kanila, nakasuot ng eleganteng dark blue na damit, ay humakbang pasulong. Sa lahat ng respeto, sabi niya habang tinitingnan si Don Roberto. "Medyo walang saysay ito. Kami ay mga babaeng may pinag-aralan, matagumpay. Hindi sa tingin ko na ang isang tagalinis ay ang angkop na pagpipilian upang palakihin ang anak ng isang lalaking tulad mo." Agad na sumang-ayon ang isa pang babae. "Eksakto. Kailangan ng iyong anak ng isang ina na nakauunawa sa kanyang mundo, sa kanyang posisyon, sa kanyang kinabukasan." Ang mga salita ay nanatiling nakabitin sa hangin. Bahagyang kumunot ang noo ng bata, ngunit hindi agad sumagot si Don Roberto, pinagmasdan lamang niya ang eksena sa kanyang harapan. Una niyang tiningnan ang 5 kababaihan, pagkatapos ang kanyang anak, at sa wakas ay tiningnan si Aling Nena. May isang bagay sa ekspresyon ng bata na nagpilit sa kanya na mag-isip, isang bagay na hindi normal. Hindi impulsibo ang kanyang anak, hindi kailanman. Siya ay isang batang mapagmasid, tahimik, maingat. Kung itinuro niya ang babaeng iyon, dapat may dahilan. Ngunit gayon paman, alam ni Don Roberto na hindi siya maaaring gumawa ng ganoong kahalagang desisyon sa isang iglap lamang. Kaya't huminga siya ng malalim at nagsalita. "Nakagawa na ng desisyon ang aking anak, ngunit hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat.
Ang 5 kababaihan ay nagtinginan na may kaunting pag-asa. Si Aling Nena, sa kabilang banda, ay tila mas kinakabahan pa. "Sir, hindi po talaga ako dapat nandito," sabi niya na nanginginig ang boses. Ngunit dahan-dahang itinaas ni Don Roberto ang kanyang kamay upang pigilan siya. "Huwag kang mag-alala, walang humihiling sa iyo ng anuman." Pagkatapos ay tiningnan niya muli ang 5 kababaihan at wala pa ring nananalo. Ang mga salitang iyon ay ganap na nagbago sa kapaligiran. Bahagyang ngumiti ang mga mayamang kababaihan. Hindi pa tapos ang kompetisyon. "Gagawa tayo ng iba," patuloy ni Don Roberto. Itinaas ng bata ang tingin sa kanyang ama. Ngunit inilagay ni Don Roberto ang isang kamay sa balikat ng bata. "Nagtiwala ako sa desisyon mo, anak. Ngunit gusto ko ring tiyakin na nakikita mo ang lahat." Tahimik siyang tiningnan ng bata. Nagpatuloy si Don Roberto. "Sa loob ng ilang araw, ang bawat isa sa inyo ay maglalaan ng oras dito sa bahay." Agad na umayos ang tindig ng mga kababaihan. "Gusto kong makita kung paano kayo makikisalamuha sa aking anak, kung paano kayo kumikilos, kung paano kayo makikiayon sa aming buhay." Pagkatapos ay huminto siya at direktang tiningnan si Aling Nena. "At ikaw din." Lumaki ang mga mata ni Aling Nena sa gulat. "Ako? Oh." Sabay-sabay na nag-react ang 5 kababaihan. Hindi iyon patas. Bulalas ng isa sa kanila. Hindi nga siya kasali, dagdag ng isa pa. Ngunit itinaas ni Don Roberto ang isang kilay. "Pinili siya ng aking anak." Muling bumalik ang katahimikan sa hardin. Kaya't magkakaroon siya ng parehong pagkakataon. Tila lubos na nabigla si Aling Nena. "Sir, dito lang po ako nagtatrabaho. Hindi po ako." "Alam ko," mahinahong sabi ni Don Roberto, ngunit itinuro siya ng aking anak. At gusto kong intindihin kung bakit. Pinagmamasdan ng bata ang lahat ng maingat. Ngunit sa kanyang mukha ay walang pag-aalinlangan. Tanging isang kakaibang katahimikan na parabang alam niya ang isang bagay na walang sinuman ang nakakaalam. Ang 5 kababaihan, gayunpaman, ay lalong nagiging hindi komportable. Ipinag-krus ng isa sa kanila ang kanyang mga braso. Napakakaiba nito. Bumuntong hininga ang isa pa sa inis. "Hindi ako makapaniwala na nakikipagkumpetensya kami sa isang tagalinis." Ngunit hindi pinansin ni Don Roberto ang kanilang mga komento. "Mayroon kayong 3 araw. Tiningnan siya ng mga kababaihan ng maingat. 3 araw upang ipakita kung sino ang maaaring maging pinakamahusay na ina para sa aking anak. Pagkatapos ay tumingin siya sa bata at sa huli, siya ang magpapasya. Dahan-dahang tumango ang bata. Nagsimulang magbulungan ang mga kababaihan. Para sa kanila, madali pa rin ang kompetisyon na iyon. Pagkatapos ng lahat, ano ang magagawa ng isang tagalinis laban sa 5 babaeng edukado, pino at sanay sa buhay ng karangyaan? Si Aling Nena, sa kabilang banda, ay lalong nag-aalala. Nang magsimulang pumasok ang mga kababaihan sa bahay upang manirahan sa mga silid tulugan ng mga bisita, naiwan siya. "Sir, ayoko po kumuha ng problema." Pinagmamasdan siya ni Don Roberto na may pagtataka. "Naiinis po sila at ayoko pong isipin nila na sinusubukan kong agawin ang anuman sa kanila." Bahagyang ikiniling ni Don Roberto ang kanyang ulo. "At sinusubukan mo ba?" Mabilis siyang umiling. "Hindi po. Gusto ko lang magpatuloy sa pagtatrabaho." Nanahimik si Don Roberto ng ilang segundo, pagkatapos ay sinabi ang isang bagay na hindi niya inaasahan. "Kung gayon, hindi mo dapat alalahanin." "Bakit?" "Dahil ang mga taong hindi sumusubok manalo ay madalas na ang mga tunay na karapat-dapat." Hindi malaman ni Aling Nena kung ano ang isasagot. Samantala, lumapit ang bata sa kanya. "Huwag kang matakot." Binaba niya ang tingin sa bata. "Hindi ako natatakot." Bahagyang ngumiti ang bata. "Oo, natatakot ka." Bahagyang bumuntong hininga si Aling Nena. Lumapit ang bata ng isang hakbang. "Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko." Tiningnan siya ni Aling Nena ng may pagmamahal. Sana nga. Ngunit ang hindi niya alam ay may nakita ang bata sa bahay na iyon sa loob ng ilang buwan. Isang bagay na hindi kailanman nakita ng sinuman sa mga mayamang kababaihan. Isang bagay na hindi rin napansin ng kanyang ama. Habang dumarating at umaalis ang mga eleganteng bisita, habang puno ng mga hapunan ng negosyo ang dining room, habang umiikot ang buhay ni Don Roberto sa trabaho, mayroong isang tao na laging naroroon ng tahimik, nagmamasid, nangangalaga, at madalas ay nagpoprotekta. Ngunit ang katotohanan iyon ay hindi pa lumalabas. Kapag sa wakas ay lumitaw ito, hindi lamang nito babaguhin ang desisyon ni Don Roberto, kundi magbubunyag din ito ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na magpapaintindi sa lahat sa bahay na iyon ng isang aral na hindi kailanman nabili ng pera. At ang unang makakatuklas nito
ay si Don Roberto mismo. Ngunit para mangyari iyon, kailangan munang lumipas ang 3 araw na iyon. 3 araw na magsisimulang magbunyag kung sino talaga ang bawat isa sa mga kababaihan na nasa loob ngayon ng mansyon na iyon. 3 araw na susubukin hindi lamang ang kanilang mga ugali, kundi pati na rin ang kanilang mga puso. At ang mangyayari sa mga oras na iyon ay lubos na ikagugulat ni Don Roberto sapagkat ang ilang tao ay maaaring magmukhang perpekto sa labas. Ngunit kapag dumating ang oras upang ipakita kung sino talaga sila, ang katotohanan ay laging nakakahanap ng paraan upang lumabas. At sa bahay na iyon, malapit nang lumabas ang katotohanan. Ang sumunod na umaga ay nagsimula na may kakaibang katahimikan sa loob ng mansyon ni Don Roberto. Karaniwan, ang bahay na iyon ay tahimik na nagigising. Nagsisimula ang mga empleyado sa kanilang mga gawain, dinidiligan ang hardin, inihahanda ang almusal sa malaking kusina ng marmol, at ang maliit na anak ni Don Roberto ay dahan-dahang bumababa sa hagdan habang tinitingnan ang kanyang tablet o hawak ang isa sa kanyang paboritong laruan. Ngunit ibang araw iyon. Sa araw na iyon, 5 mayamang kababaihan ang nanunuluyan sa mansyon. 5 kababaihan na dumating na may isang layunin, ang maging bagong asawa ni Don Roberto at bagong ina ng bata. Bawat isa sa kanila ay gumising na may parehong pag-iisip, manalo. Sapagkat kahit sinabi ni Don Roberto na ang huling desisyon ay sa bata, alam nilang may bigat din ang opinyon ng ama at wala sa kanila ang handang matalo. Ang kusina ng mansyon ang unang lugar kung saan nagsimula ang tahimik na kompetisyon. Ang isa sa mga kababaihan ay lumitaw na nakasuot ng eleganteng sporty ensemble, perpektong may makeup kahit sa oras na iyon ng umaga. "Magandang umaga," sabi niya na may kalkuladong ngiti. Magalang na sumagot ang mga empleyado. Pagkaraan ng kaunti, lumitaw ang isa pang babae na may kaswal na designer dress, hawak ang kanyang telepono sa isang kamay habang nagche-check ng mga mensahe. "Tapos na ba ang almusal?" tanong niya na may pagkabagot. Samantala, si Aling Nena ay nagtatrabaho na. Nagsimula siya ng mas maaga kaysa sa sinuman sa mga bisita na nagising. Nilinis niya ang sala, inayos ang aklatan, naghanda ng sariwang bulaklak sa mga vase sa dining room, tulad ng ginagawa niya tuwing umaga, nang walang ingay, nang walang naghihintay ng atensyon. Lumitaw ang bata ilang minuto pagkatapos. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan, medyo inaantok pa. Nang pumasok siya sa kusina, agad na nagbago ang saloobin ng 5 kababaihan. Sabay-sabay na lumitaw ang kanilang mga ngiti. "Magandang umaga," sabi ng isa sa kanila na may labis na sigasig. "Hello, sweetie," dagdag ng isa pa. Sumagot ang bata na may maliit na tango. Pagkatapos ay tumingin siya sa kabilang bahagi ng kusina. Naroon si Aling Nena, tahimik siyang naghuhugas ng mga plato. Nang mapansin niyang tinitingnan siya ng bata, binigyan niya ito ng maliit na ngiti. "Magandang umaga," sabi niya na may mahinahong boses. Walang labis, walang drama, tanging isang simpleng ngiti. Sumagot ang bata na may isa pang maliit na ngiti. Agad na napansin ng 5 kababaihan ang detalyeng iyon at hindi nila nagustuhan. Nagpasya ang isa sa kanila na kumilos ng mabilis. "Ano ang gusto mong kainin sa almusal?" tanong niya habang umupo sa tabi nito. "Kaya kong maghanda ng isang espesyal na bagay." Sumingit ang isa pa. "Alam kong gumawa ng masarap na pancake." Dagdag ng isa pa. "Tinakawanan ako ng aking personal na chef ng isang resipe ng waffle na siguradong magugustuhan mo." Kalmado silang tiningnan ng bata. Pagkatapos ay sumagot siya ng isang bagay na nakapagpakunot ng noo sa kanilang lahat. "May almusal na ako." Tiningnan ng 5 ang mesa. Naroon ang isang simpleng plato, tinapay na tostado, isang baso ng gatas at hiwa-hiwalay na prutas, walang anumang sopistikado. "Iyon lang?" tanong ng isa sa mga kababaihan na may gulat. Tumango ang bata. "Lagi akong nag-aalmusal ng ganyan." Sa sandaling iyon, tahimik na lumapit si Aling Nena upang maglagay ng servileta sa tabi ng plato. Sinabi ng bata sa kanya ng mahina, "Salamat po." Nagtinginan ng hindi komportable ang mga kababaihan. Inakala nilang ibang-iba ang umaga. Inakala nilang mapapahanga nila ang bata, ngunit tila walang pakialam ang bata. Habang tahimik na nag-aalmusal, sinimulan ng mga kababaihan na subukang kunin ang kanyang atensyon sa ibang paraan. "Gusto mo ba ng video game?" tanong ng isa. "Maaari tayong mamili mamayang hapon?" Iminungkahi ng isa pa. "Alam ko ang pinakamalaking amusement park sa lungsod," dagdag ng isa pa. Nakikinig ang bata, ngunit tila hindi siya interesado. Samantala, pinagmamasdan ni Don Roberto ang lahat mula sa pintuan ng dining room. Nagpasya siyang huwag makialam, tanging obserbahan.
At ang nakikita niya ay nagsisimulang magpukaw ng isang bagay sa kanyang isip. Tila labis na nagpapakahirap ang mga kababaihan. Lahat ay tila artipisyal. Pagkatapos ng almusal, pumunta ang bata sa hardin. Agad na sumunod ang mga kababaihan, bawat isa ay sinusubukang kunin ang kanyang atensyon. Gusto mo bang maglaro tayo ng tennis? Gusto mo bang lumangoy sa swimming pool? Gusto mo bang manood tayo ng pelikula? Ngunit lumakad ang bata patungo sa isang maliit na sulok ng hardin kung saan mayroong isang kahoy na bangko. Umupo siya doon at nagsimulang gumuhit sa isang kwaderno. Medyo naguluhan ang mga kababaihan. Iyan ba ang karaniwan niyang ginagawa? Tanong ng isa sa kanila sa katiwala. Opo, binibini, sagot nito. Gusto niya pong gumuhit. Nagtinginan ang mga kababaihan. Hindi iyon ang inaasahan nila. Samantala, sa loob ng bahay, nagpapatuloy si Aling Nena sa kanyang trabaho. Nagsimula siyang maglinis sa aklatan nang marinig niya ang mahihinang yapak. Si Ethan iyon. Tapos ka na bang gumuhit? Tanong niya. Itinaas ng bata ang kwaderno. Opo. Tiningnan niya ang drawing. Ito ay isang simpleng drawing, ngunit mayroong kakaiba. Ito ay isang pamilya, isang ama, isang bata, at isang babae. Bahagyang kumunot ang noo ni Aling Nena. Maganda, sabi niya ng mahina. Isinara ng bata ang kwaderno. Hindi pa po tapos. Ngumiti siya. Ang pinakamagagandang drawing ay hindi kailanman tapos. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang isa sa mga kababaihan sa pintuan. Ah, nandito ka pala. Tiningnan niya si Aling Nena nang may kaunting kakulangan sa ginhawa. Dapat ay naglalaro ang bata sa labas. Umurong ng isang hakbang si Aling Nena. Naparito lang po siya para ipakita sa akin ang drawing niya. Ipinagkrus ng babae ang kanyang mga braso. Sige, ngayon ay magsasama kami ng oras. Tiningnan ng bata ang babae, pagkatapos ay tiningnan si Aling Nena at sa wakas ay sinabi ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Naparito po ako dahil gusto ko. Natahimik ang babae. Isinara ng bata ang kanyang kwaderno. Tara na. Umalis siya sa aklatan nang walang sinasabi. Mabilis siyang sinundan ng babae. Naiwan si Aling Nena na mag-isa. Dahan-dahan siyang bumuntong hininga. Alam niyang hindi magiging madali ang 3 araw na iyon. Ngunit ang hindi niya alam ay may nakita si Don Roberto mula sa ikalawang palapag. Nakita niya ang buong eksena at sa unang pagkakataon ay nagsimulang mapansin ang mga detalye na hindi niya kailanman nakita noon. Maliliit na galaw, maliliit na saloobin, maliliit na pagkakaiba, mga pagkakaiba na marahil ay nakita ng kanyang anak nang mas maaga kaysa sa kanya. At kung totoo iyon, kung gayon marahil ang desisyon ng kanyang anak ay hindi kasing kakaiba tulad ng inaakala. Ngunit may 2 araw pa. At sa 2 araw na iyon ay magsisimulang lumabas ang tunay na katangian ng bawat isa sa mga kababaihan. Sapagkat kapag may taong sumusubok magpanggap ng hindi siya, laging darating ang panahon na magsisimulang mahulog ang maskara at sa bahay na iyon, papalapit ng papalapit ang sandaling iyon. Ang ikalawang araw sa mansyon ni Don Roberto ay nagsimula na may ganap na ibang kapaligiran. Ang tensyon ay hindi na tahimik, ngayon ay nakikita na. Lubos na naunawaan ng 5 mayamang kababaihan ang isang bagay na napakalinaw ng nakaraang gabi. Hindi madaling mapahanga ang bata. Wala sa kanilang ginawa noong unang araw ang nakapagpalapit sa kanya. Hindi ang mga regalo, hindi ang mga pangako ng kasiyahan, hindi ang mga labis ng ngiti. At ang pinakanakakainis sa kanila ay isang bagay na walang sinuman ang gustong aminin ng malakas. Tila mas komportable ang bata malapit kay Aling Nena. Iyan ay isang bagay na hindi nila maaaring payagan. Kaya't sa umagang iyon, nagsimulang magbago ang mga estratehiya. Hindi na lamang tungkol sa pagpapabuti sa bata. Ngayon ay tungkol na sa paglampas sa kompetisyon at pag-alis kay Aling Nena sa equation. Habang nagsisimulang magbigay liwanag ang araw sa malalaking bintana ng mansyon, ang kusina ay muling naging sentro ng paggalaw. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang 5 kababaihan ay nagkumpulan sa paligid ng Marble Island na tahimik na nag-uusap. Nakakatawa ito, bulong ng isa sa kanila. Ang bata na iyon ay halos hindi kami pinapansin dahil sanay na siya sa babaeng iyon, sagot ng isa pa. Dito siya nakatira. Eksakto, sabi ng pangatlo. Kailangan nating baguhin iyan. Ang isa sa mga kababaihan ay tumingin sa pintuan upang matiyak na walang nakikinig. Kung patuloy siyang malapit, lagi siyang pipiliin ng bata. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Pagkatapos, sinabi ng isa sa kanila ang isang bagay na nagpangiti sa iba ng dahan-dahan. Kung gayon, kailangan nating tiyakin na hindi siya malapit. Samantala, sa ibang bahagi ng bahay,
Ang bata ay nakaupo sa sala na naglalaro ng mga building blocks. Si Don Roberto ay nasa kanyang opisina na nagche-check ng mga dokumento, ngunit ang kanyang isip ay hindi lubusang nakatuon sa trabaho. Mula pa ng nakaraang araw, may isang bagay na patuloy na gumagala sa kanyang isip. Ang paraan ng pagturo ng kanyang anak kay Aling Nena, ang katahimikan ng kanyang paggawa nito, at higit sa lahat, ang tiwala sa kanyang boses. Kilala ni Don Roberto ang kanyang anak. Alam niyang hindi ito isang kapritsoso. Kung nagpasya siya ng ganoon, dapat may dahilan, ngunit hindi pa niya alam kung ano at determinado siyang alamin ito. Sa sandaling iyon ay narinig niya ang mahinang diskusyon mula sa pasilyo. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pintuan. Ang mga boses ay nagmumula sa kusina. Hindi mo iyan maaaring iwan diyan, sabi ng isa sa mga kababaihan na may iritadong tono. Ma'am, tinatapos ko lang po ang paglilinis. Mahinahong sagot ni Aling Nena. Aba, dapat mas mabilis mong gawin. Sumingit ang isa pang babae. At marahil ay maaari mo itong gawin sa ibang lugar. Sinusubukan naming maghanda ng isang espesyal na bagay para sa bata. Bahagyang ibinaba ni Aling Nena ang kanyang tingin. Sige po, kinuha niya ang kanyang balde at nagsimulang lumayo. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang bata sa pasilyo. Narinig niya ang mga boses. Tiningnan niya ang mga kababaihan. Pagkatapos ay tiningnan si Aling Nena. Ano po ang nangyayari? Agad na nagbago ang ekspresyon ng mga kababaihan. Wala, sweetie, sabi ng isa sa kanila na may labis ng ngiti. Naghahanda lang kami ng sorpresa para sa iyo. Tiningnan ng bata ang balde sa mga kamay ni Aling Nena. Bakit po siya umaalis? Agad na sumagot ang isa sa mga kababaihan dahil ngayon kami na ang bahala sa bahay. Kumunot ang noo ng bata, pero dito po siya nagtatrabaho. Oo. Ngunit ngayon gusto rin naming tumulong. Walang sinabi ang bata sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay lumapit siya kay Aling Nena. Maaari po kayong manatili. Nagtinginan ng hindi komportable ang mga kababaihan. Ayos lang po, mahinahong sabi ni Aling Nena. Maaari po akong bumalik mamaya. Ngunit umiling ang bata. Hindi, matigas ang kanyang boses. Pinagmamasdan ni Don Roberto ang lahat mula sa dulo ng pasilyo nang hindi nakikialam. Tiningnan ng bata ang mga kababaihan. Lagi po siya nandito. Ngumiti ang isa sa mga kababaihan na may peking pasensya. Ngunit ngayon kami na ang nandito. Sumagot ang bata ng isang bagay na nakapagpakunot ng noo sa kanilang lahat. Pero kayo po ay wala rito noon. Bumagsak ang katahimikan tulad ng isang bato sa kusina. Hindi malaman ng mga kababaihan kung ano ang isasagot. Tila hindi komportable si Aling Nena. Sir, ayos lang po. Ngunit nagpumilit ang bata. Hindi. Pagkatapos ay humarap siya sa mga kababaihan. Mananatili po siya. Pinanatili ng mga kababaihan ang kanilang mga ngiti, ngunit ang kanilang mga mata ay sumasalamin sa inis. Pinagmamasdan ni Don Roberto ang bawat detalye, bawat galaw, bawat tingin, at sa unang pagkakataon ay nagsimulang mapansin ang isang bagay na hindi niya kailanman nakita noon. Hindi pinipili ng kanyang anak si Aling Nena dahil sa pansamantalang pagmamahal, ipinagtatanggol niya ito. Hindi iyon normal. Hindi ipinagtatanggol ng isang batang 8 taong gulang ang isang tao ng ganoon ng walang mahalagang dahilan. Samantala, nagpasya ang 5 kababaihan na baguhin ang kanilang estratehiya. Kung hindi nila kayang paalisin ng direkta si Aling Nena, susubukan nila ang ibang bagay. Sa hapon ng parehong araw, nag-organisa sila ng isang espesyal na aktibidad para sa bata. Isang hapon ng laro sa hardin. Inihanda na nila ang lahat. Mga lobo, mga laro, mga candy, musika. Tila isang maliit na party. Sorpresa, sabi nila nang lumabas ang bata sa hardin. Tahimik na tiningnan ng bata ang lahat. Gusto mo ba? Tanong ng isa sa kanila. Opo, sagot ng bata. Ngunit ang kanyang reaksyon ay hindi kasing sigasig ng inaasahan nila. Nagsimulang maglaro ang mga kababaihan sa kanya. Sinusubukan nilang patawanin siya. Sinusubukan nilang patakbuhin siya. Sinusubukan nilang kunin ang kanyang atensyon. Ngunit sa tuwing tatawa o ngingiti ang bata, tumitingin siya sa bahay. Nagsimulang mapansin ng mga kababaihan ang detalyeng iyon. Sinundan ng isa sa kanila ang direksyon ng kanyang tingin at nakita si Aling Nena sa bintana ng kusina. Nagtatrabaho siya, hindi man lang nakatingin sa hardin, ngunit tinitingnan siya ng bata. Iyon ang naging sanhi upang bahagyang mapahigpit ang ngipin ng babae. Hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito, bulong niya. Samantala, patuloy na nagmamasid si Don Roberto mula sa terasa. Bawat minutong lumilipas ay kinukumpirma ang isang bagay sa kanyang isip. Hindi napahanga ang kanyang anak sa karangyaan.
Hindi napahanga sa mga regalo, hindi napahanga sa mga pangako. May iba pa siyang hinahanap, isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. At nagsisimulang maghinala si Don Roberto na mayroon si Aling Nena na wala ang ibang kababaihan, ngunit hindi pa niya alam kung ano at determinado siyang alamin bago matapos ang 3 araw. Sapagkat kung may nakikita ang kanyang anak na hindi niya nakita, kung gayon marahil ay may matagal na siyang binabalewala na mahalaga. At ang matutuklasan niya sa lalong madaling panahon ay magpapaitanong sa marami sa kanyang sariling mga desisyon, sapagkat ang katotohanan ay laging nakakahanap ng paraan upang lumabas kahit sa pinakamalaking bahay, kahit sa mga pinakamakapangyarihang tao. At sa mansyon na iyon, papalapit ng papalapit ang katotohanan, ngunit walang sino man ang handa sa kung ano ang ibubunyag ng bata sa lalong madaling panahon kahit si Don Roberto. Ang ikalawang araw, sa mansyon ni Don Roberto ay papalapit na sa katapusan. Nagsisimulang magtago ang araw sa likod ng malalaking puno na nakapaligid sa ari-arian, na nagbibigay kulay sa kalangitan ng mga kulay orange at golden. Mula sa labas, ang bahay ay patuloy na mukhang perpekto, elegante, kahanga-hanga, ngunit sa loob nito, nagbabago ang mga bagay. Ang 5 mayamang kababaihan ay hindi na kasing tiwala sa kanilang sarili tulad ng unang araw. May isang bagay na hindi gumagana. Sinubukan na nila ang mga ngiti, mga regalo, mga laro, mga pangako ng paglalakbay at kasiyahan. Sinubukan na nila ang lahat ng inaakala nilang gustuhin ng isang mayamang bata. Ngunit ang bata ay hindi nagre-react tulad ng inaasahan nila at nagsisimula na silang mainis. Samantala, dahan-dahang naglalakad si Don Roberto sa mga pasilyo ng kanyang sariling bahay, isang bagay na bihirang gawin niya ng mahinahon. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang buhay ay isang serya ng mga pulong, mga paglalakbay sa negosyo at mga desisyon sa pananalapi. Laging abala siya, laging iniisip ang susunod na proyekto, ang susunod na pamumuhunan, ngunit ang 3 araw na iyon ay nagbago sa kanyang rutina. Ngayon, nagmamasid siya, nakikinig, nagbibigay pansin, at nagsisimula siyang mapansin ang isang bagay na lubos na ikinababahala niya. Maraming bagay sa kanyang sariling bahay ang hindi niya alam. Habang naglalakad patungo sa kusina, narinig niya ang isang maliit na boses. Ito ang kanyang anak. Nagsasalita ang bata sa isang tao. Huminto si Don Roberto bago pumasok. Tapos na po ba kayong magtrabaho? Tanong ng bata. Halos sagot ng mahinahong boses ni Aling Nena. Mukha po kayong pagod. Medyo, sagot niya na may maliit na tawa, ngunit sanay na ako. Nanatili si Don Roberto sa pasilyo. May isang bagay sa paraan ng kanilang pagsasalita. Isang bagay na natural, isang bagay na malapit, isang bagay na hindi niya kailanman napansin noon. Ngayon din po ba kayo magtatrabaho hanggang gabi? Tanong ng bata. May lilinisin pa ako sa labandera. Nagkaroon ng maliit na katahimikan. Pagkatapos, sinabi ng bata ang isang bagay na nagpakunot ng bahagya sa noo ni Don Roberto. Pero kahapon po, nagtagal po kayo hanggang gabi, minsan nangyayari, pero walang tumutulong sa inyo. Nanahimik si Aling Nena ng ilang segundo. Ayos lang po, sagot niya sa wakas. Trabaho ko po ito. Hindi tila kumbinsido ang bata. Pero hindi po kayo dapat mag-isa. Nakaramdam si Don Roberto ng kaunting kakulangan sa ginhawa sa kanyang dibdib. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pag-uusap na iyon, at ang natutuklasan niya ay nagsisimulang magbukas ng isang pinto na hindi niya kailanman gustong tingnan. Sa sandaling iyon ay nagpasya siyang pumasok sa kusina. Agad na umayos si Aling Nena. Sir! Tiningnan siya ng bata. Papa. Pinagmasdan ni Don Roberto ang eksena. Si Aling Nena ay nagpupunas ng kanyang mga kamay ng tuwalya. Ang bata ay nakaupo sa mesa. May isang baso ng gatas sa harapan niya. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong ni Don Roberto. Nag-uusap po kami, sagot ng bata. Tiningnan ni Don Roberto ang orasan. Gabi na para nasa kusina. Nagkibit balikat ang bata. Hindi po ako inaantok. Tiningnan ni Don Roberto si Aling Nena. Maaari na kayong magpahinga kung tapos na kayo. Opo, sir. Ngunit nang kunin niya ang kanyang balde ng paglilinis upang lumabas, sinabi ng bata ang isang hindi inaasahan. Papa, tiningnan siya ni Don Roberto. Oo? Maaari po ba akong magtanong sa inyo? Siyempre, direkta siyang tiningnan ng bata sa mga mata. Alam po ba ninyo kung sino ang nag-aalaga sa akin kapag wala kayo? Ang tanong ay nakakagulat para kay Don Roberto. Aba, maraming empleyado sa bahay. Umiling ang bata. Hindi po. Bahagyang kumunot ang noo ni Don Roberto. Ano ang ibig mong sabihin? Tiningnan ng bata ang pintuan kung saan kakalabas lang ni Aling Nena. Siya. Nanahimik si Don Roberto.
Kapag natatakot po ako sa gabi, siya ang dumarating. Nakaramdam si Don Roberto ng kakaibang pakiramdam sa tiyan. Takot? Opo. Ibinaba ng bata ang kanyang tingin. Minsan po nananaginip ako tungkol kay mama. Ang pagbanggit sa kanyang namayapang asawa ay agad na nagpabago sa kapaligiran. Nakaramdam si Don Roberto ng isang tahimik na hampas sa dibdib. At kapag nangyayari po iyon, dumarating po siya sa kwarto ko. Nanatiling walang kibo si Don Roberto. Nananatili po siya sa akin hanggang sa makatulog ulit ako. Itinaas ng bata ang tingin. Halos hindi po kayo nasa bahay kapag nangyayari po iyon. Ang mga salita ng bata ay walang pagtutol, ngunit masakit pa rin. Huminga ng malalim si Don Roberto. Ilang taon na niyang sinubukan na bayaran ang kawalan ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pera, ng kaginhawaan, ng seguridad. Ngunit sa sandaling iyon ay nagsisimula siyang makaunawa ng isang bagay. May isang bagay na hindi niya kayang bilhin, ang presensya. Samantala, sa ibang bahagi ng bahay, ang 5 kababaihan ay nagkumpulan sa sala. Hindi ito maganda, sabi ng isa sa kanila na may inis. Ang bata na iyon ay halos hindi nakikipag-usap sa amin at lagi siyang malapit sa babaeng iyon. Bumuntong hininga ang isa pa. Marahil ay dapat nating kausapin ng direkta si Don Roberto at sabihin sa kanya kung ano. Nagkaroon ng hindi komportableng katahimikan. Sa wakas, sinabi ng isa sa kanila ang iniisip ng lahat na hindi dapat kasali si Aling Nena rito. Ngunit ang hindi alam ng sinuman sa kanila ay narinig lang ni Don Roberto ang isang bagay na ganap na magbabago sa kanyang pananaw sa sitwasyon sapagkat sa unang pagkakataon ay naiintindihan niya ang isang napakasimpleng bagay. Habang abala siya sa pagbuo ng kanyang imperyo, may iba pang nag-aalaga sa pinakamahalaga sa kanyang buhay, ang kanyang anak. At ang taong iyon ay ang babaeng pinili ng kanyang anak. Ngunit mayroon pa ring hindi alam si Don Roberto, isang bagay na hindi pa nasasabi ng kanyang anak, isang bagay na magpapaliwanag kung bakit itinuro ng bata si Aling Nena nang may tiwala sa harap ng lahat. Isang dahilan na mas malalim, isang dahilan na nagsimula ng ilang buwan na ang nakakaraan, isang gabi kung kailan may nangyari sa mansyon, isang bagay na walang nakakita maliban sa bata at kay Aling Nena. At kapag natuklasan ni Don Roberto ang nangyari sa gabing iyon, mauunawaan niya na ang desisyon ng kanyang anak ay hindi lamang isang pagpili, ito ay isang kilos ng pasasalamat at isa ring kilos ng katarungan. Sa gabing iyon, pagkatapos ng pag-uusap niya sa kanyang anak sa kusina, hindi na nakapag-concentrate si Don Roberto sa anuman. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang opisina, ngunit ang mga dokumento sa kanyang mesa ay tila malabo. Ang mga numero, mga kontrata, at mga ulat na karaniwan ay nangunguna sa kanyang atensyon ay wala ng kahulugan ngayon. Isang pangungusap lamang ang patuloy na umuulit sa kanyang isip. Kapag natatakot po ako sa gabi, siya ang dumarating. Ang mga salitang iyon ay nakaukit sa loob niya. Sa loob ng maraming taon, inakala niya na ginagawa niya ang tama. Nagtrabaho siya ng walang pahinga upang bigyan ang kanyang anak ng isang buhay na puno ng seguridad, ng mga pagkakataon, ng kaginhawaan. Ngunit hindi siya kailanman huminto upang tanungin ang isang bagay na mas simple. Sino ang tunay na kasama ng kanyang anak kapag wala siya? Dahan-dahang tumayo si Don Roberto mula sa upuan at lumakad patungo sa malaking bintana ng kanyang opisina. Mula doon ay makikita niya ang malaking bahagi ng bahay. Ang mga ilaw ng hardin ay malumanay na nagpapaliwanag sa mga batong daanan at sa mga bulaklak na maingat na inaalagaan ng mga hardinero. Lahat ay tila perpekto, ngunit ngayon ay nagsisimula siyang maghinala na ang perpektong iyon ay nagtatago ng mga bagay na hindi niya kailanman nakita. Samantala, sa kusina ay tinatapos ni Aling Nena ang kanyang huling gawain ng araw. Nililinis niya ang sahig na may mahinahong galaw tulad ng ginawa niya sa daan-daang gabi noon. Natuto na siyang magtrabaho ng tahimik upang hindi mapansin, upang hindi makakuha ng atensyon. Bahagi na iyon ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon, ngunit ibang-iba ang gabing iyon. Nararamdaman niya ang mga tingin ng 5 mayamang kababaihan sa tuwing dumadaan siya malapit sa kanila sa araw. Naririnig niya ang kanilang mga komento ng mahina at alam din niya ang isang bagay na hindi nila alam. Pinili siya ng bata at nagbago iyon sa lahat. Habang inilalagay niya ang mga gamit sa paglilinis sa isang maliit na cabinet, narinig niya ang mahihinang yapak na papalapit. Si Ethan iyon. Nagtatrabaho pa rin po kayo? Tanong niya. Ngumiti siya ng matamis. Opo, malapit na akong matapos. Lumakad ang bata patungo sa mesa ng kusina at umupo. Medyo kakaiba po si Papa ngayon.
Bahagyang ikiniling ni Aling Nena ang kanyang ulo. Kakaiba? Opo, marahil ay nag-iisip po siya. Ipinatong ng bata ang kanyang mga braso sa mesa. Sa tingin ko po, sinusubukan niyang maintindihan. Nanahimik si Aling Nena. Ang alam ko na po. Tiningnan siya ni Aling Nena na may pagtataka. Ano ang alam mo? Sumagot ang bata ng isang bagay na nakapagpatigil sa puso ni Aling Nena sa loob ng isang segundo na iniligtas mo po ako. Agad na ibinaba ni Aling Nena ang kanyang tingin. Huwag mong sabihin iyan. Totoo po. Hindi totoo. Kumunot ang noo ng bata. Oo, totoo po. Ngunit mahina siyang umiling. Ginawa ko lang ang gagawin ng sino mang tao. Seryosong tiningnan siya ng bata. Hindi po. Nagkaroon ng maliit na katahimikan sa kusina. Walang ibang tao roon. Huminga ng malalim si Aling Nena. Nangyari na iyan. Ngunit umiling ang bata. Hindi po para sa akin. Sa sandaling iyon, naglalakad si Don Roberto sa pasilyo ng ikalawang palapag. Wala siyang intensyon na makinig sa anuman. Naglalakad lang siya na nag-iisip. Ngunit nang dumaan siya malapit sa hagdan na patungo sa kusina, narinig niya ang mga boses, ang boses ng kanyang anak at isa pang pangungusap na nakapagpatigil sa kanya. Iniligtas mo po ako. Kumunot ang noo ni Don Roberto. Dahan-dahan siyang lumapit sa balkoni ng hagdan. Mula doon ay makikita niya ang bahagi ng kusina. Hindi siya gumawa ng ingay, nakinig lang siya. Sa ibaba, patuloy na nagsasalita ang bata. Hindi ko po kailanman sinabi kay Papa. Tila hindi komportable si Aling Nena. Hindi na kailangan, pero dapat po niyang malaman. Hindi, matigas ang sagot. Ayoko pong isipin niya na ginawa ko iyon para sa anumang bagay. Ikiniling ng bata ang ulo. Para manalo. Hindi sumagot si Aling Nena. Nagpatuloy ang bata. Gusto po manalo ng ibang mga babae. Bumuntong hininga siya. Hindi sila masama, pero wala sila roon. Nakaramdam si Don Roberto na nagsisimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya lubusang naiintindihan ang naririnig niya, ngunit alam niyang may mahalagang bagay na nakatago sa likod ng mga salitang iyon. Napakasama po ng gabing iyon, mahinang sabi ng bata. Tiningnan siya ni Aling Nena na may pag-aalala. Hindi mo na kailangan alalahanin iyan. Ngunit nagpatuloy ang bata. Madilim po ang bahay. Dahan-dahang ipinikit ni Don Roberto ang kanyang mga mata. Nagsisimulang magising ang isang alaala. Sa gabing iyon ay nasa isang paglalakbay siya para sa negosyo sa labas ng lungsod. Natakot po ako. Ang boses ng bata ay mahinahon, ngunit puno ng emosyon. At pagkatapos po ay nagsimula ang usok. Agad na idinilat ni Don Roberto ang kanyang mga mata. Usok? Ang salitang iyon ay bumagsak sa kanyang isip tulad ng isang kidlat. Naalala niya ng malabo ang isang tawag na natanggap niya sa gabing iyon. Sinabi ng mga empleyado na ito ay isang maliit na problema sa kuryente sa laundry area. Walang seryoso, walang mahalaga, walang sapat na dahilan upang agad siyang bumalik. Walang nakarinig po ng alarma. Patuloy ang bata. Shh! Bulong ni Aling Nena. Hindi na kailangan, ngunit patuloy na nagsalita ang bata. Nasa kwarto po ako. Nakaramdam si Don Roberto ng lamig sa kanyang likod. At kayo po ay dumating. Ipinikit ni Aling Nena ang kanyang mga mata sandali. Dahil naamoy ko po ang usok, binuhat po ninyo ako. Bahagyang ngumiti ang bata at tumakbo po kami sa pasilyo. Sumandal si Don Roberto sa balkoni ng hagdan. Ngayon ay naiintindihan niya. Hindi kasing liit nang sinabi sa kanya ang sunog. Hindi po kailanman nalaman ni Papa, sabi ng bata. Mahinang nagsalita si Aling Nena. Hindi na kailangan mag-alala. Ngunit umiling ang bata. Inilabas po ninyo ako sa bahay. Nagsalita ang katahimikan sa kusina. Kaya po kayo ang pinili ko. Tiningnan siya ni Aling Nena na may mga matang puno ng emosyon. Hindi mo na kailangan gawin iyon. Opo. Tumayo ang bata mula sa upuan dahil ang isang ina ay nagpoprotekta. Ang mga salitang iyon ay umabot sa ikalawang palapag tulad ng isang malakas na tunog. Dahan-dahang ipinikit ni Don Roberto ang kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon, inakala niya na kontrolado niya ang lahat. Naligtas ang kanyang bahay, naprotektado ang kanyang anak, ngunit ngayon ay natutuklasan niya ang isang bagay na lubos na nakapagpakunot sa kanya. Sa gabing ang kanyang anak ay nasa panganib, wala siya doon, ngunit may iba pang naroroon. At ang taong iyon ay hindi humingi ng pagkilala, hindi humingi ng gantimpala, hindi humingi ng anuman, kumilos lamang. Humigit hininga si Don Roberto ng malalim. Ngayon ay nagsisimula na siyang makaunawa. Hindi impulsibo ang desisyon ng kanyang anak. Ito ay makatarungan, lohikal, tama. Ngunit ang hindi pa alam ni Don Roberto ay nagsisimula na ring maghinala ang 5 mayamang kababaihan
at ang isa sa kanila ay determinado na tuklasin ang katotohanan. Sapagkat kung lalabas ang sikretong iyon, matatapos ang kompetisyon ng mas maaga kaysa sa inaasahan nila at mayroong handang pumigil doon sa anumang halaga. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Don Roberto. Ang mga salita ng kanyang anak ay patuloy na umuulit sa kanyang isip tulad ng isang tunog na imposibleng baliwalain dahil ang isang ina ay nagpoprotekta. Paulit-ulit siyang bumangon sa kama, naglakad sa kanyang silid, tumingin sa bintana patungo sa madilim na hardin. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na marahil ay hindi niya naintindihan ng maayos ang pag-uusap, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi. Narinig niya ang lahat ng malinaw. Ang kanyang anak ay nasa panganib at hindi niya alam. Ang ideyang iyon ay bumagsak sa kanya tulad ng isang patuloy na alon. Paano nangyari na ang isang bagay na tulad nito ay nangyari sa loob ng kanyang sariling bahay nang hindi niya nalalaman. Dahan-dahan naglakad si Don Roberto sa pasilyo sa kalagitnaan ng gabi. Patay ang mga ilaw, tahimik ang bahay, ngunit ngayon ang katahimikang iyon ay may ibang kahulugan. Dati ay nakikita niya ito bilang kapayapaan. Ngayon ay nakikita niya ito bilang distansya. Distansya sa pagitan niya at ng kanyang sariling anak. Distansya sa pagitan niya at ng tunay na nangyayari sa loob ng kanyang bahay. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, huminto siya sa tapat ng pintuan ng silid ng bata. Bukas ang pintuan. Sumilip si Don Roberto sa loob. Mahimbing na natutulog ang bata. Ang malabong ilaw ng lampara ay nagpapaliwanag sa kanyang tahimik na mukha. Sa isang sandali, nakaramdam si Don Roberto ng buhol sa kanyang lalamunan. Nagtanong siya kung gaano karaming gabi ang natakot ang kanyang anak nang wala siya. Ilang beses nang may iba pang naroroon sa kanyang lugar at pagkatapos ay may naalaala pa siya. Si Aling Nena, ang babaeng pinili ng kanyang anak, ang babaeng naglagay ng kanyang sariling seguridad sa panganib upang ilabas siya sa bahay sa gabing iyon. Mahina niyang isinara ang pintuan. Kailangan niyang kumpirmahin ang kanyang narinig. Hindi dahil nagdududa siya sa kanyang anak, kundi dahil hindi siya makapaniwala na ang isang mahalagang bagay na tulad nito ay nangyari nang hindi niya nalalaman. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan. Nakasindi pa rin ang mga ilaw sa kusina. Naroon si Aling Nena, nakaupo sa isang maliit na upuan sa tabi ng mesa. Tila pagod siya. May hawak siyang tasa ng tsaa. Nang makita niyang pumasok si Don Roberto, agad siyang tumayo. "Sir, akala ko po ay nagpahinga na kayo." Tahimik siyang tiningnan ni Don Roberto sa loob ng ilang segundo. May kakaiba sa kanyang tingin. Isang bagay na mas tao, mas mahina. Kailangan kong magtanong sa iyo ng isang bagay. Magalang na tumango si Aling Nena. "Siyempre po, sir." Huminga ng malalim si Don Roberto. Ilang buwan na ang nakakaraan, nagkaroon ng insidente sa bahay. Agad na ibinaba ni Aling Nena ang kanyang tingin. Napansin ni Don Roberto ang galaw na iyon. Isang problema sa kuryente sa laundry area. Nanatili siyang tahimik. Sinabi nila sa akin na hindi seryoso. Hindi sumagot si Aling Nena. Isang hakbang pa siyang lumapit. Ngunit ngayon ay may narinig akong iba. Dahan-dahang itinaas ni Aling Nena ang tingin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. "Sir, hindi po kailangan na malaman ninyo. Nasa panganib ang aking anak." Huminga ng malalim si Aling Nena. Alam niyang hindi na niya maiiwasan ang pag-uusap. "Maliit lang po ang aksidente," mahinahong sabi niya. "Hindi seryoso." Umiling si Don Roberto, hindi tila maliit. Nag-atubili si Aling Nena ng ilang segundo, pagkatapos ay nagsalita ng tapat. "Nagsimula po ang usok sa laundry area. Sunog? Opo, ngunit mabilis po naming nakontrol." Kumunot ang noo ni Don Roberto. "Nakontrol natin? Opo, ang mga empleyado po at ako." Ipinagkrus ni Don Roberto ang kanyang mga braso. "At ang aking anak?" Nag-atubili si Aling Nena bago sumagot. "Ako po ang pumunta para kunin siya." Naging mabigat ang katahimikan. Mag-isa po siya. Ibinaba ni Aling Nena ang kanyang tingin. Opo, ang salitang iyon ay bumagsak kay Don Roberto tulad ng martilyo. At hindi gumana ang alarma. Ipinikit ni Don Roberto ang kanyang mga mata sandali. Ang pinakaligtas na bahay sa lungsod, ang pinakamahal na sistema, ang pinaka-advanced na teknolohiya, at gayon paman, ang kanyang anak ay mag-isa. Ano ang nangyari pagkatapos? Simple ang pagsasalita ni Aling Nena. "Pumasok po ako sa kwarto niya. May usok ba?" "Opo, marami." Nag-atubili siya bago sumagot. "Sapat po." Nakaramdam si Don Roberto na bumibigat ang kanyang paghinga. Binuhat ko po siya at lumabas kami sa pasilyo. At malayo pa ang apoy, ngunit ang usok po. Nanahimik si Don Roberto ng ilang segundo. "Bakit walang tumawag sa akin?" Tahimik na sumagot si Aling Nena.
dahil mabilis po naming naresolba, ngunit ang aking anak ay ligtas dahil sa iyo. Mahinang umiling si Aling Nena. Salamat po sa lahat. Ngunit alam ni Don Roberto ang katotohanan. Alam din iyon ng kanyang anak. At ngayon ay nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang pagpili ng bata, ang kanyang seguridad, ang kanyang tiwala, ang kanyang pagtatanggol laban sa ibang mga babae. Hindi ito isang impulsibong pagpili. Ito ay pasasalamat. Ito ay pagkilala. Ito ay pagmamahal. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Don Roberto ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, pagkakasala. Pagkakasala dahil sa hindi niya pagiging naroroon. Pagkakasala dahil sa hindi niya pagtatanong ng higit. Pagkakasala dahil sa pag-aakala niya na kontrolado ang lahat. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin? Sumagot si Aling Nena na may simpleng katapatan dahil hindi na po kailangan. Direkta siyang tiningnan ni Don Roberto. Para sa akin, kailangan na nahimik siya. Nagpatuloy si Don Roberto. Iniligtas mo ang aking anak. Ginawa ko lang po ang gagawin ng sinumang tao. Dahan-dahang umiling si Don Roberto. Hindi. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na emosyon. Hindi lahat ay gagawa niyan. Hindi malaman ni Aling Nena kung ano ang isasagot. Sa sandaling iyon, nagpasya si Don Roberto. Isang desisyon na magbabago sa katapusan ng 3 araw na iyon. Bukas ng umaga, sabi niya sa wakas, ipupulong ko ang lahat sa hardin. Tiningnan siya ni Aling Nena na may gulat. Lahat? Lahat. Ang 5 babae din. Opo, nakaramdam si Aling Nena ng kaunting pagkabahala. Sir, hindi na po kailangan. Ngunit pinutol siya ni Don Roberto. Kailangan. Matigas ang kanyang mga salita dahil ngayon ay naiintindihan ko ang isang bagay na hindi ko nakita noon. Nanahimik si Aling Nena. Hindi nagpasya ang aking anak dahil sa kapritso. Tiningnan siya ni Don Roberto na may halo ng respeto at pasasalamat. Nagpasya siya gamit ang puso. Ibinaba ni Aling Nena ang kanyang tingin. Sir, ngunit nakapagpasya na si Don Roberto at pagdating ng kinabukasan, lalabas ang lahat ng katotohanan. Mauunawaan ng 5 mayamang kababaihan sa wakas kung bakit sila natalo mula pa sa simula. At ang bata, sa unang pagkakataon, ay makikita ang kanyang ama na makaunawa ng isang bagay na matagal na niyang alam na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi sinusukat ng pera, sinusukat ito ng puso. Ngunit walang sino man sa bahay na iyon ang handa sa reaksyon ng 5 kababaihan kapag narinig nila ang katotohanan. Sapagkat ang ilang tao ay tumatanggap ng pagkatalo ng may dignidad, ngunit ang iba ay hindi. Ang sumunod na umaga ay sumikat na may ibang hangin sa mansyon ni Don Roberto. Ang araw ay pumasok sa malalaking bintanang salamin na nagpapaliwanag sa perpektong inaalagaang hardin, sa mga batong daanan at sa central fountain na laging simbolo ng kapayapaan. Ngunit sa umagang iyon ay walang kapayapaan, may pag-asa. Humiling si Don Roberto na ang lahat ay magtipon sa hardin ng 9:00. Lahat, ang 5 mayamang kababaihan, si Aling Nena, ang mga pangunahing empleyado ng bahay, at siyempre, ang kanyang anak. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano mismo ang mangyayari, ngunit lahat ay nararamdaman na may mahalagang mangyayari. Ang 5 kababaihan ang unang dumating. Nakasuot sila ng kanilang pinakamagagandang damit na para bang ang pagpupulong na iyon ay ang huling sandali ng kompetisyon. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng eleganteng pulang damit. Ang isa naman ay pumili ng isang perpektong puting suit. Ang isa pa ay nagpakita ng mga alahas na diskreto ngunit malinaw na mamahalin. Lahat ay gustong ipakita ang pareho, gilas, tiwala, superioridad. Ngunit sa likod ng mga maingat na ngiting iyon ay may pagkabahala. Nang nakaraang gabi, may napansin silang kakaiba. Si Don Roberto ay malayo, malalim ang iniisip, na para bang may natuklasan. Habang nagbubulungan sila sa isa't isa, lumitaw ang bata na naglalakad mula sa bahay. Payapa siyang naglakad, hawak ang kanyang kuwaderno ng mga drawing. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mga kababaihan. Magandang umaga, sabi ng isa sa kanila na may labis na sigasig. Hello sweetie, dagdag ng isa pa. Sumagot ang bata na may maliit na tango. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa kahoy na bangko kung saan siya karaniwang umuupo. Doon siya umupo ng tahimik. Pagkaraan ng kaunti, lumitaw si Aling Nena sa pasukan ng bahay. Nakasuot siya ng parehong uniforme gaya ng dati. Burgundy, puting apron, dilaw na guwantes. Tila hindi siya komportable. Hindi siya sanay na maging sentro ng atensyon. Agad na tiningnan siya ng 5 kababaihan. Ang ilan ay may paghamak, ang iba ay may inis, ngunit wala sa kanila ang may respeto.
Dahan-dahang lumakad si Aling Nena upang pumwesto ilang hakbang sa likod ng bata. Wala siyang sinabi, hindi niya itinaas ang kanyang tingin, naghihintay lang siya na matapos na ang lahat. Sa wakas, lumitaw si Don Roberto. Nakasuot siya ng kanyang karaniwang madilim na kulay abong Amerikana, ngunit iba ang kanyang ekspresyon. Hindi ito ang malamig at kalkuladong ekspresyon na karaniwan niyang ipinapakita sa mga pulong ng negosyo. Ito ay isang ekspresyon na mas seryoso, mas tao, mas mapanuri. Dahan-dahan siyang lumakad upang pumwesto sa harapan ng lahat. Pinagmasdan niya ang hardin, pinagmasdan ang mga kababaihan, pinagmasdan ang kanyang anak, at sa wakas ay tiningnan si Aling Nena. Nagkaroon ng maikling katahimikan bago siya magsimulang magsalita. Salamat sa pagpunta. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matigas. Inasahan ng mga kababaihan na marinig ang gusto ng lahat, ang huling desisyon. Sa loob ng 3 araw na ito, patuloy ni Don Roberto, marami akong napagmasdan. Nagtinginan ang mga kababaihan. Nakita ko kung paano sinubukan ng bawat isa sa inyo na lumapit sa aking anak. Ngumiti ang isa sa kanila na may tiwala. At nakita ko rin ang inyong pagsisikap upang ipakita na maaari kayong maging bahagi ng pamilyang ito. Bahagyang tumango ang mga kababaihan, ngunit nagpatuloy si Don Roberto sa pagsasalita. Gayunpaman, may natuklasan din akong iba. Dahan-dahang nawala ang mga ngiti, isang bagay na hindi ko alam. Tiningnan ni Don Roberto ang kanyang anak. Kalmado siyang pinagmamasdan ng bata. Kagabi ay naintindihan ko ang isang napakahalagang bagay. Nagsimulang hindi mapakali ang 5 kababaihan. Nagtanong ang isa sa kanila, "At ano iyon?" Direkta siyang tiningnan ni Don Roberto na ang aking anak ay nagpasya sa isang napakalinaw na dahilan. Muling bumalik ang katahimikan sa hardin. Tiningnan ng mga kababaihan ang bata, pagkatapos ay tiningnan si Aling Nena, at sa wakas ay tiningnan si Don Roberto. Ilang buwan na ang nakakaraan, patuloy niya, nagkaroon ng insidente sa bahay na ito. Kumunot ang noo ng mga kababaihan, hindi nila naiintindihan kung saan patungo ang pag-uusap, isang sunog. Agad na nagsimula ang mga bulungan. Hindi ito malaki, paliwanag ni Don Roberto, ngunit sapat na upang malagay sa panganib ang aking anak. Nagtinginan ang mga kababaihan na nagulat. Wala ako rito sa gabing iyon. Huminto si Don Roberto, ngunit may iba pang naroroon. Lahat ay tumingin kay Aling Nena. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Pumasok siya sa kwarto ng aking anak nang nasa pasilyo na ang usok. Lubusang nanahimik ang hardin. Binuhat niya ito sa kanyang mga braso. Mahinang ngumiti ang bata at inilabas niya ito sa bahay. Tila nanigas ang 5 kababaihan. Walang sino man ang umaasang marinig ang ganoong bagay. Nagpatuloy si Don Roberto. Hindi siya humingi ng pagkilala, hindi humingi ng gantimpala, hindi kailanman nagsabi ng anuman. Huminga ng malalim si Aling Nena. Ginawa lamang niya ang gagawin ng sinumang may puso. Hindi malaman ng mga kababaihan kung ano ang isasagot. Ang katotohanan ay ganap na nagbago sa sitwasyon. Ngayon ay naiintindihan ko kung bakit siya pinili ng aking anak. Tiningnan ni Don Roberto ang bata. Dahil ang isang ina ay hindi lamang ang sinumang naninirahan sa isang eleganteng bahay. Tiningnan niya ang mga kababaihan. Ang isang ina ay ang sinumang nagpoprotekta. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan si Aling Nena kahit walang nakatingin. Naging mabigat ang katahimikan. Sa wakas, nagsalita ang isa sa mga kababaihan. Pero siya ay isang empleyada. Kalmadong sumagot si Don Roberto. Siya ay isang tao. Sumingit ang isa pang babae. Ngunit hindi siya nabibilang sa inyong mundo. Bahagyang ngumiti si Don Roberto. Marahil iyan ang problema ko sa loob ng maraming taon. Nanahimik ang mga kababaihan. Nabuhay ako na napapalibutan ng mga taong nabibilang sa aking mundo, ngunit hindi naman sa aking buhay. Tumayo ang bata mula sa bangko, lumakad upang pumwesto sa tabi ng kanyang ama. "Papa," inilagay ni Don Roberto ang isang kamay sa kanyang balikat. "Napakagaling ng desisyon mo." Ngumiti ang bata. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang kwaderno ng mga drawing. Ipinakita niya ito sa kanyang ama. Ito ang drawing na ginagawa niya sa loob ng ilang araw. Isang pamilya, isang ama, isang bata, at isang babae. Ngunit ngayon ay tapos na ang drawing. Ang babae ay may parehong uniforme gaya ni Aling Nena. Tiningnan ni Don Roberto ang drawing sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tingin. Nagawa na ng aking anak ang kanyang desisyon. Naunawaan ng 5 kababaihan ang ibig sabihin niyon, tapos na ang kompetisyon at natalo sila. Ngunit ang hindi inaasahan ng sinuman ay ang sasabihin ni Don Roberto pagkatapos, sapagkat ang kanyang huling desisyon
ay hindi lamang ang pagtanggap sa pagpili ng kanyang anak. Ito ay isang bagay na mas malaki, isang bagay na magbabago sa buhay ng lahat sa bahay na iyon magpakailanman. At si Aling Nena ay hindi pa handa na marinig ito. Ang hardin ng mansyon ay nanatiling tahimik. Ang mga salita ni Don Roberto ay nagpatigil sa lahat. Ang 5 mayamang kababaihan ay nagtinginan ng hindi malaman kung ano ang sasabihin. Ang ilan ay nagulat, ang iba ay malinaw na hindi komportable, at ang isa sa kanila ay tila naiinis pa. Ngunit ang bata ay kalmado. Alam niyang sa wakas ay naintindihan na ng kanyang ama. Muling tiningnan ni Don Roberto ang drawing na hawak ng kanyang anak. Ang simpleng larawan na iyon ay may mas malalim na katotohanan kaysa sa anumang eleganteng talumpati. Isang ama, isang anak, at isang babae. Hindi ito isang perpektong drawing, ngunit naghatid ito ng isang malakas na mensahe. Naghatid ito ng tahanan. Humigit hininga si Don Roberto ng malalim at muling itinaas ang kanyang tingin. Sa loob ng maraming taon, sabi niya na may matigas ngunit mahinahong boses, inakala ko na kaya kong resolbahin ang lahat ng problema gamit ang pera. Nakikinig ang mga kababaihan ng tahimik. Inakala ko na kaya kong itayo ang perpektong buhay para sa aking anak. Bumili ng seguridad, kaginhawaan at mga pagkakataon. Tiningnan niya ang hardin sa paligid ng mansyon. Ang bahay na ito ay ang resulta ng pag-iisip na iyon. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa bata. Ngunit ngayon ay naintindihan ko ang isang bagay na dapat ko nang naintindihan matagal na. Pinagmamasdan ng bata ang kanyang ama ng maingat. May mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Tiningnan ni Don Roberto si Aling Nena. Si Aling Nena ay malinaw na kinakabahan. Ang kanyang mga kamay ay hawak pa rin ng mga dilaw na guwantes na para bang nagtatrabaho pa rin siya. Ang tapang, ang kabutihan, ang katapangan. Ang 5 kababaihan ay nanatiling tahimik. Walang sinuman ang tila may sagot. Nagpatuloy si Don Roberto. Nang nasa panganib ang aking anak, wala sa mga sosyal na desisyon na ito, wala sa mga pagkakaiba sa klase na ito, wala sa mga hitsura na ito ang mahalaga. Muli niyang tiningnan si Aling Nena. Ang tanging mahalaga ay ang puso ng isang tao. Mahinang umiling si Aling Nena. Sir, ginawa ko lang po ang gagawin ng sinumang tao. Bahagyang ngumiti si Don Roberto. Iyan ang laging sinasabi ng mga taong gumagawa ng mga pambihirang bagay. Ibinaba ni Aling Nena ang kanyang tingin. Hindi siya sanay na makatanggap ng papuri. Sa loob ng maraming taon, simple ang kanyang buhay. Magtrabaho, tuparin ang kanyang mga responsibilidad, umuwi. Hindi niya kailanman inakala na mapupunta siya sa sentro ng isang pag-uusap na tulad niyon. Lumapit pa ng isang hakbang si Don Roberto sa kanya. Hindi pinili ng aking anak ang isang ina dahil sa kanyang damit. Tiningnan ng mga kababaihan ang kanilang sariling mga kasuotan nang may kakulangan sa ginhawa. Hindi niya ito pinili dahil sa kanyang pera o posisyon. Dahan-dahang lumapit ang bata, pumwesto sa tabi ni Aling Nena at hinawakan ang kanyang kamay. Ang galaw ay napakanatural na walang sino man ang nakabalewala nito. Pinili niya ito dahil ipinakita na niya ang isang bagay na mas mahalaga. Huminto si Don Roberto, na kaya niyang alagaan ang isang tao kahit walang nakatingin. Muling napuno ang hardin ng katahimikan. Naunawaan na ngayon ng 5 kababaihan na ang kwento ay nagkaroon ng ganap na ibang direksyon kaysa sa inaakala nila. Sa wakas, nagsalita ang isa sa kanila. Kung gayon, lahat ng ito ay napagdesisyonan na mula pa sa simula. Umiling si Don Roberto. Hindi. Nagpasya ang aking anak, ngunit kailangan kong maintindihan kung bakit. Tiningnan niya ang kanyang anak ng may pagmamalaki. Ngayon ay naiintindihan ko na. Ngumiti ang bata. Muling tiningnan ni Don Roberto si Aling Nena. Ngunit may iba pa akong gustong sabihin. Dahan-dahang itinaas ni Aling Nena ang tingin. Sir, sa loob ng maraming taon, nagtrabaho ka sa bahay na ito. Laging tahimik. Laging ginagampanan ang iyong trabaho. Mahina siyang tumango. Hindi ka kailanman humingi ng anuman. Hindi kailanman naghanap ng pagkilala. Huminga ng malalim si Aling Nena dahil hindi niya kailangan. Nagsalita si Don Roberto na may katapatan na ikinagulat ng lahat. Ngunit ngayon gusto kong sabihin ang isang bagay sa harap ng lahat ng naririto. Tiningnan niya ang mga empleyado na nagmamasid mula sa malayo. Pagkatapos ay tiningnan niya ang 5 kababaihan at sa wakas ay tiningnan ang kanyang anak. Ang pasasalamat ay isa sa pinakamahalagang bagay na matututunan ng isang tao sa buhay. Lumapit pa ng isang hakbang kay Aling Nena. Iniligtas mo ang pinakamahalagang mayroon ako. Nagsimulang lumuha ang mga mata ni Aling Nena at kaya ngayon gusto kong gawin ang isang bagay na wala sa aking mga plano nang magsimula ang lahat ng ito.
Ninerbiyos ang 5 kababaihan. Tiningnan ng bata ang kanyang ama na may pagtataka. Kalmadong nagsalita si Don Roberto. Pinili ng aking anak ang isang tao na ipinakita na kaya niyang alagaan siya. Tila lalong kinakabahan si Aling Nena. Sir, hindi ko po kaya. Ngunit mahina siyang itinaas ni Don Roberto ang kanyang kamay. Makinig ka. Una, nanahimik si Aling Nena. Hindi ko hihilingin sa iyo na maging isang bagay na ayaw mong maging. Ngumiti si Don Roberto. Ngunit gusto kong magtanong sa iyo ng isang bagay. Tiningnan siya ni Aling Nena na may gulat. Ano po iyon, sir? Itinuro ni Don Roberto ang bata. Gusto mo bang patuloy na alagaan siya? Tiningnan ni Aling Nena ang bata. Tiningnan siya ng bata na may pag-asa. Kumikinang ang kanyang mga mata. Lagi ko po siyang inalagaan ng may pagmamahal, sagot niya. Alam ko, tumango si Don Roberto, at kaya gusto kong ipagpatuloy mo yan. Nagtinginan ng nalilito ang 5 kababaihan, ngunit hindi bilang empleyada. Bahagyang kumunot ang noo ni Aling Nena. Kung gayon, paano po? Nagsalita si Don Roberto na may mahinahong ngiti. Bilang bahagi ng pamilyang ito, lubusang nanahimik ang hardin. Tila hindi makapaniwala si Aling Nena sa kanyang narinig. Sir, hindi po ako nabibilang dito. Umiling si Don Roberto. Hindi iyan totoo. Mahinang pinahigpit ng bata ang kanyang kamay. Opo, nabibilang po kayo. Tiningnan ni Aling Nena ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon dahil ang mga pamilya ay hindi lamang itinatayo sa pamamagitan ng dugo. Patuloy ni Don Roberto. Itinatayo sila sa pamamagitan ng pagmamahal. Ngumiti ang bata. Tiningnan ni Don Roberto ang lahat ng naroroon. Ngayon ay may natutunan akong napakahalagang bagay salamat sa aking anak. Nakikinig ang 5 kababaihan ng tahimik na ang mga pinakamahalagang tao sa buhay ay hindi laging ang mga pinakamakinang. Huminto siya. Madalas, sila ang mga tahimik na nagtatrabaho. Napaluha si Aling Nena. Niyakap siya ng bata. Pinagmasdan ni Don Roberto ang eksena na may tapat ng ngiti. At minsan, ang mga taong iyon ang nagtuturo sa atin ng pinakamalaking aral. Ang mahinang hangin ay gumagalaw sa mga dahon ng mga puno sa hardin. Ang fountain ay patuloy na umaagos ng tahimik. Ngunit may isang bagay sa bahay na iyon ang nagbago magpakailanman. Hindi ito isang kwento tungkol sa yaman o tungkol sa kompetisyon o tungkol sa estado. Ito ay isang kwento tungkol sa isang bagay na mas simple, tungkol sa pagkilala sa halaga ng mga tao, tungkol sa pag-unawa na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakadepende sa pera at tungkol sa pag-aaral na sa buhay, ang pinakamahalagang desisyon ay hindi laging ginagawa gamit ang ulo, minsan ay ginagawa gamit ang puso. At sa araw na iyon, isang 8 taong gulang na bata ang nagturo ng katotohanan iyon kay Don Roberto.